Biyernes na naman, kakasweldo lang. Bagong sapatos, kainan sa labas, nood ng scene, at bigla na lang ubos na ang pera. Nakaka-relate ka ba? Kung hindi mo alam kung paano i-manage ang pera mo tuwing sweldo, don't worry, ito ang 8 simpleng steps na dapat mong gawin agad pagdating ng sweldo para makaiwas sa utang at makapagsimulang yumaman. Ito yung minimum na halaga na kailangan mo buwan-buwan para mabuhay. Maraming tao ang nagkakamali sa tinatawag na mental accounting, kung saan iniisip lang natin kung saan mapupunta ang pera pero hindi natin sinusulat. Halimbawa, nakatanggap ka ng tax refund, iniisip mong extra pera yan, kaya bigla kang bibili ng bagong iPhone. Pero ang totoo, pera mo rin yon na sobra lang sa binayaran mong buwis. Ang solusyon, gumamit ng Google Sheet at ilista lahat ng gastusin mo kada buwan, tulad ng renta, kuryente, tubig, pagkain. Tapos, burahin mo yung hindi importante, gaya ng Netflix, at iba pang subscription, o panggastos sa milk tea. Kapag nalaman mo na kung magkano talaga ang kailangan mo para mabuhay, yan ang financial baseline mo. Dapat hindi tataas ng 50% ng income mo ang baseline na yan. Kung mataas, baka kailangan mong lumipat sa mas murang apartment. Kapag alam mo na ang baseline mo, ang next step ay gumawa ng emergency fund. Kung isipin, may nakatabing pera ka para sa mga biglaang gastos, tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, o aksidente. Sabi nga nila, kung may pwedeng magkamali, mangyayari talaga yan, ito ang Murphy's Law. Kaya dapat may nakahandang 6 na buwang worth of expenses ka. Kung ang baseline mo ay 20,000 pesos kada buwan, dapat meron kang 100 at 20,000 sa emergency fund. Importanteng tandaan, hindi kasama dito ang gasto sa bakasyon o cravings sa pizza. Gamitin lang ito kapag sobrang emergency talaga, tulad ng pagkasira ng bahay o pag-ospital. Sunod, bayaran ang mga high-interest debts. 77% ng adults ay may utang. At minsan, hindi naman kailangan bili ng mamahaling gamit para lang makisabay sa uso, kahit hindi kaya. Ang masaklap, inuubos ng utang ang income mo buwan-buwan. Lalo na kung may credit card na may 19% interest, kung minimum lang binabayaran mo kada buwan, abutin ka ng 8 taon para mabayaran, at halos doble ang babayaran mo. May 2 paraan para bayaran ng utang. Avalanche method, unahin ang may pinakamataas na interest rate. Snowball method, unahin ang pinakamababang utang para ma-motivate ka. Gamitin mo ang spreadsheet para i-track ang progress mo. Araw-araw, tingnan mo at unti-unti itong nababawasan. Pang-4, simulang mag-invest. Pag okay ka na sa emergency fund at utang, oras na para mag-invest. Di mo kailangan maging expert. Ang pera mo, pwedeng doble kada 10 taon kung consistent ka. Kung mag-invest ka ng 300,000 pesos sa loob ng 40 taon, at kumikita ito ng 10% taon-taon, aabot ito ng higit 10 milyong peso. Pero kung itinatago mo lang sa alkansya, hindi lalaki ang pera mo. Pang-5, long-term investing. Iwasan ang tinatawag na market timing, yung hihintayin mong bumaba o tumaas ang market bago mag-invest. Walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ang pinakamagandang gawin, mag-invest ng fixed amount buwan-buwan, kahit anong presyo ng stock. Halimbawa, 5,000 pesos kada buwan sa Apple stock. Kapag mura ang presyo, mas maraming shares ang mabibili mo. Kapag mahal, konti lang pero consistent ka. Ito ang tinatawag na dollar cost averaging, at proven ito sa data na ito ang pinaka-safe at efficient na paraan para mag-invest over time. Pang-6, manage time. Time is money. Hindi mo mabibili ang oras, kaya gamitin ito ng tama. Halimbawa, imbes na ikaw ang maglinis ng bahay ng 3 oras, pwede kang magtrabaho at kumita ng mas malaki. Kung kaya mong kumita ng 500 pesos kada oras, at makakahanap ka ng cleaner na 200 kada oras lang ang bayad, mas sulit na i-outsource ang gawaing bahay. Ilista ang lahat ng gawain na ayaw mong gawin, gaano katagal ito, at kung magkano ang pwede mong kitain kung ibang tao na lang ang gagawa nito. Baka mas mainam pang bayaran mo ang iba, tapos gamitin mo ang extra time mo para kumita pa. Pang-7, automate finance. Sa dami ng desisyon na ginagawa natin araw-araw, nagkakaroon tayo ng decision fatigue. Minsan, dahil pagod ka na, bigla ka na lang bibili ng bagay na hindi mo naman kailangan. Kaya ang solution, automation. I-automate mo ang savings, investments, at bill payments mo. I-auto-deposit ang sweldo mo sa bank account. Gumawa ng 2 account, spending account, pangbayad ng bills, grocery, essentials, at savings account. Kada buwan, mag-set ng auto-transfer ng sobra papunta sa savings, para tuloy-tuloy ang paglago. Sa totoo lang, kahit gawin mo na ang lahat ng steps na to, minsan mararamdaman mo pa rin na parang wala kang pagbabago. Pero tandaan mo, bawat maliit na hakbang ay malaking tulong sa hinaharap. Hindi mo man agad makita ang resulta, pero unti-unti, gumaganda na ang buhay pinansyal mo.